si Brother Mike Z. Velarde. Taas ang kamay nyo. Alam nyo, hindi ba? Kawawa naman kayo. Marami kayong hindi alam. Anong gagawin natin ngayon? Ayun, find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalang, sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihingi, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalang, sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihingi, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalang, sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihingi, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalang, sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihingi, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalang, sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihingi, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Di ba masaya ang may partner? Sino sa inyong wala pang partner? Okay, find your partner. Find your partner. Unang tanong mo, gusto mo ng power? 1 plus 1. Okay. Gusto niyo ng power? Okay. Pangalawa, sabihin mo, always bring your partner. 1 plus 1. 3 plus 3. Kung lagi mong kasama ang partner mo, anong sasabihin mo sa huli? Anong sasabihin mo? Happy ka siyempre.
Kasi yung walang partner, malungkot yun. Kaya dito sa El Shaddai, laging masaya. Narinig niyo yung sabi ni Bishop Jess kanina? Dapat tayo ay laging joyful. 1 plus 1. Gusto mo ng power? 3 plus 3. Always bring your partner. 7 plus 7. Happy ka, syempre. Okay. Taas ang ating mga prayer request. At lahat ng inyong daladalahan. And let's give thanks with a grateful heart. strong.
purihin ang Panginoon. Okay, baba ang iyong hawak kamay at muling itaas ang ating dalawang kamay na malayang nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Sabihin niyo, kamay na malaya, laging pinagpapala. Okay, sa bilang kong 3, ito ang sasabihin niyo. Ano sasabihin niyo? Pinagpala, pinagpala, pinagpalang makamay. Ulitin niyo. Kaya ba'y naniniwalang ang hihipuin nyo ngayon ay paghihimalaan? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated and let's go back to the short reading we have prepared tonight. It's found in Luke chapter 6, verses 46 to 49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagwa ng mga iyon. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha, ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Sino sa inyo ang nakaranas na ng bagyo sa buhay? May narinig kong isang patotoo. Sabi niya, ang aking pananampalataya ay nayayanig kapag wala na akong pera. So ang pananampalataya niya, wala sa salita ng Diyos, kundi nasa pera. Iyan po ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Subalit sa El Shaddai, may pera sa walang pera, ang mukha nila ay masaya. Hindi natitinag. Kanina sa banal na misa, may aral na tinandaan ko sa sinabi ng ating obispo. Iyon po ay nasa salitang joy. Joy. Anong unang letter sa joy? It stands for Jesus. In other words, una sa lahat, si Jesus muna. Pangalawa, yung iba.
Pag ang kasama mo ay masungit, ikaw ay magiging masungit din. Pero mali. Pag kasama mo masungit, ikaw na kasama si Kristo, nagiging masaya. Amen ba? Hinahawaan natin yung iba ng ating kasiyahan. Bakit? Ang layunin natin ay una sa lahat, masiyahan, matuwa sa atin ang Panginoong Hesus at ang ibang tao. Amen ba? Panghuli lang tayo. Kapag ako'y may nakikitang nakangiti, alam ko, taga-Elsa Dayan. Amen? Hindi mawawala yan. Ngunit, tatandaan nyo, ang bawat binyagan, sa sandaling tayo ay nabinyagan sa pangalan ni Jesus, ang tinatanggap natin ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesus is the wisdom and power of God. That's why, kung totoong tinanggap nyo ang mabuting balita, at kayo ay dumaan sa sakramento ng binyag, mahalaga po yun. Ang tinatanggap nyo ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang dalawang bagay na ito ang taglay ng mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya madaling lumaganap ang Kristyanismo yung unang panahon sapagkat bawat binyagang Kristiyano ay tinataglay niya at isinasagawa niya at ginagamit niya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. The wisdom and power of God. Now, we are supposed to possess that as believers. But today, I'd like to share with you that it is possible to lose this power and wisdom that God has given us. Sa isang bahagi ng kasulatan, tinatawag yun na withdrawal of this power and wisdom or withdrawal of the gifts. Kanina, habang ako'y nagbibihis, pinanonood ko doon sa monitor, umuulan sa labas. Umuulan sa labas. Ngayon, umuulan pa ba? Hindi na, sapagkat ang sabi nila, paglabas ni Brother Mike, titigil ang ulan. Amen. So, alam nilang gamitin ang kapangyarihang taglay nila. But it is possible to lose this power and wisdom that comes from God that every believer is supposed to possess. Nakikinig pa kayo? Ano ang dahilan? Bakit ito'y wala tayong malay, wala na pala sa atin? Kinuha na o binawi na sa atin. Ano? Sa ating tinunghayan, dalawa po ang binigay na halimbawa doon. Sabi ni Jesus, bakit niyo ko tinatawag niyo ako ng Panginoon, Panginoon, pag may hinihingi kayo? Subalit, hindi niyo sinusunod o sinasabuhay yung sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ang pagkilos ng kapangyarihan at karunungan na galing sa Diyos ay nasa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos na ating naririnig. So, binigay niya ang halimbawa sa taong nagtatayo ng bahay. Now, I always say, did you know that the mountains continues to grow? Ang mga bundok natin ay tuloy po unti-unti ang pagtaas niyan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga bundok ay bato po yan, ang pundasyon niyan ay bato. Nababalot lang ng putik.
manipis lang po ang putik niyan, kung saan nagbibigay ng buhay sa mga halaman. So, para ikaw ay maging matatag, yung itinatayo mong bahay, kailangan abutin mo yung pundasyong bato. Huwag lang yung putik. Kasi para ka nagtirik lang yan. Kaunting ulan, kaunting hangin, babagsak yung bahay. So ang sabi ng Panginoon, matutulad dito ang isang taong nakikinig ng aking salita at nagsasagawa noon. Isang taong malalim ang pundasyon na ginawa ng kanyang haligi ng bahay hanggang sa inabot yung bato. Subalit yung isa naman ay nakikinig nga pero amen lang ng amen, paglabas hindi namang ginagawa. Amen ba? Iyon ay habang nakikinig, para siyang nananalamin, sabi kay Santiago. Nakikita yung itsura niya sa salamin, pero pagkatapos noon, nakakalimutan yung itsura niya. Kaya kadalasan, may dala siyang salamin. Ganyan ang mga babae. Laging may salamin sa bag. Bago pumasok ng kotse, manalamin. Paglabas ng kotse, manalamin. Pagpasok ko sa opisina, manalamin naman. Paglabas, sasalamin na naman. Bakit? Nakakalimutan yung itsura. Subalit yung taong nakikinig at nagsasagawa ng kanyang naririnig, hindi niya nakakalimutan ang kanyang itsura. Kahit hindi siya nag-lipstick, kahit hindi siya nag-make-up, ano bang ibig sabihin ng make-up? Make-up, yung mga kulang-kulang dinadagdagan. Yan ibig sabihin ng make-up niyan. Inaayos yung mukha. Hindi niya gusto Subalit, noong unang panahon, ang mga babae wala pang make-up. Katangi-tangi ang kanilang kagandahan. At hindi nila tinitinan ang itsura ng kanilang mukha. Ang tinitingnan nila yung kanilang puso. Yung nasa sa loob nila. Ang sabi sa isang bahagi ng kasulatan, kayo mga babae, pagyamanin ninyo ang inyong natatanging kagandahang loob. Huwag ang paglabas na anyo, sapagkat iyan po ay nagbabago. Through the years, mas yun ang gawin natin yan, simply kukulubot yan. Amen? Ang iba naman nagpapainat, nag-i-stretch. Sa ka-stretch, hindi na makangiti. Wala na sa natural, di ba? Pero kung ikaw ay lagi nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay mo, anumang mangyari, nakangiti ka pa rin. May pira ka sa wala, ang pananampalataya mo ay hindi nayayanig. Hindi naapektuhan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay lagi mong taglay. Remember that Jesus is the power and wisdom of God, na ibinigay ko sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. Amen? Sa banal na misa, ang mga readings po doon tungkol din sa paggawa. Yung mga Parisiyo noong unang panahon, bihasa sa kasulatan. Sila lang nangangaral. Pero hindi nakikita silang gawa yung kanilang ipinangangaral. Hindi rin nalalayo tayo doon sa kapanahonan ngayon. Maraming nangangaral na hindi nila maisagawa ang kanilang pinangangaral. Bakit? Inuuna ang sarili.
yung kita muna sa sarili ang inuunan niya. Nakakalimutan yung dapat unahin. Kaya pagdating hanggang Sabado, wala siyang dalang love offering. May nagkwento sa akin, narinig daw sa usapan sa jeep. Ang sabi daw sa usapan sa jeep, sabi niya, diyan sa Baklaran, sa mga pwesto diyan, mayroon niya pa 5-6. Pira daw ni Brother Mike yun. Hallelujah. Biro mo yan, pati sa 5-6 nadadamay tayo. Ang sabi naman ng isa, humihingi ng discount dahil senior na sila. Sabi niya, dito niya sa jeep, pamasahe nyo, hingi kayo ng discount. Pagkatapos, ibibigay nyo lang kibilarde. Yumayaman ang yumayaman yan. Tingnan nyo ha. Yan po ang mukha ng mundo ngayon. Nakatitig sa mga bagay na temporal. Now, kukwento ko lang sa inyo bakit nangyayari yan. I told you already that mayroon na po kaming apo sa tuhod. Our eldest grandson, nagkaanak na ng panganay, mga 6 months old na ngayon. Alam mo, pag-araw ng linggo, kasama namin sa pagkain. Noong isang gabi, kasama namin dalhin doon sa libingan, pagkatapos kumain kami. Habang naghihintay po ng pagkain, binuksan ni Sherry ng kanyang lola yung kanyang cellphone. May gusto siya yung pinaronood doon. Yung batang musmos pa, nanonood na sa cellphone. At pagtawanan doon sa cellphone, tawang-tawa din siya. Tuwan-tuwa din siya. Tingnan mo ha, ang tao ngayon nagiging impersonal. Mga anak nyo, pag hindi nyo sinubaybayan yan, hindi nyo mahatak yan at hindi sila maniniwalang may Diyos na personal. Sapagkat pinalalaki sila sa nakikita ng dalawang mata. Karamihan sa Kristiyano ngayon, nawawala ang kapangyarihan at karunungan na bigay sa kanilang Diyos sapagkat doon sila sa nakikita. Pag hindi na nakikita, walang kita. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito, sa akin ay magalit na, mabuti pa. Amen? Pero pag hindi kayo sa akin nagalit, sa halip na ito ay tinanggap niyong payo na galing sa Diyos, karunungan na galing sa Diyos, sapagkat ibig niyang kayo ay patatagin sa inyong panampalataya, patatagin sa lahat ng pagsubok o kaya problemang darating sa ating buhay, kayo ay tatatag nga. Tatatag nga. Now, sa El Shaddai, walang natatandaan nyo yung isang aral ko? Yung tungkol sa manok. At saka si Brother Arman. Yung aming mga manok, hindi tanga-tanga. Kaya hindi po basta nahuhuli yun. Marurunong sila. So there is the possibility, and it is possible, and it is happening today, that the power and wisdom of God that He gifted or gave to believers is already missing. Nawawala. At hindi na kumikilos sa mga manampalataya. Ang katulad natin ay yung taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaunting bagyo, bagsak yung bahay.
at lubusang nawasak. Amen ba? Ang tanong ko sa inyo, anong pipiliin nyo? Yung nakatayo o yung nakaupo? Nakatayo sa nakaupo dahil mayroon kayong nasasandalang matatag na silya, hindi kayo babagsak. Amen ba? Say, you go down to your seats. Sinasabi ko lang, yung, tingnan nyo ha, bakit kayo nakaupo sa silya? At panatag ang upo nyo. Naniniwala kayong hindi babagsak ang silyang yan. Amen ba? Pero karamihan dyan, warat na yung upuan. Yung hindi pa napapalitan. In other words, may pananampalataya kayo sa silya. Pero ang silyang yan, nawawalan din yung lakas yan pagdating ng panahon. Kailangan palitan yan. Mayroon pong matatag na sandalan na hindi magagiba kailanman. Si Kristo na ating Panginoon ang dapat nating sandalan sa lahat ng panahon. At paano ka sasandal kay Kristo? Paano? Na hindi mawawala yung karunungan at kapangyarihan na bigay sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig at pagsasagawa ng ating naririnig. Amen? So, the first reason that believers loses the power and wisdom of God that God has given them is hindi nila sinasabuhay yung kanilang naririnig. Basta pakinig lang ang pakinig, hindi naman sinasabuhay. Kanina, habang ako'y nagmumonitor, iniikot ang camera. Tinitinan ko ang mga mukha nyo, mga posisyon nyo. Mayroon akong nakikita ang isang tao. Di ko sasabihin kung nasa harap nyo o nasa entablado. Kanina ko pa napupuna yun. Kako, ano yan? Putol ang braso niya. Kasi kalahati lang yung nakikita ko eh. Sabi ng isa, hindi naman putol. Nakatago lang sa likod. Nakatago lang sa likod. Sino kinasanayan siguro nyo, laging nakasalikod. Baka kako nakaposas yan. Hindi naman nakaposas. Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos, malaya ang lahat sa kanyang buhay. Malayang tinataas ang kamay, kinakaway ng malaya, pinapalakpak ng malakas, malayang sumisigaw, malayang umiiyak, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinako sa cross para tayong mga nakapako sa ating mga kasalanan ay makalayang ganap. The Bible says, it is for freedom that Jesus set us free. Okay, mayroon muna akong sasagutin na tanong na iniwan ko for the last 2 Saturdays. At lagi kong tinatanong sa aking mga kasamahang mga preacher din. Kako, napupunan nyo sa Biblia, si Peter, walang nababanggit na asawa si Peter. Ang sabi ng iba, baka biyudo na si Peter. Kako, wala ko nasumpungan sa Biblia ang namatay yung asawa ni Peter. Bakit biyanan lang ang nababanggit? Bakit hindi man lang nabanggit yung misis niya? Bakit laging biyanan? Alam niyo kung bakit? Alam ko yan sapagkat dinaanan ko po yan.
Noong unang panahon, ang lalaki po, hindi po doon sa babae nanliligaw. Sa biyanan. Yan po ang ginawa ko. Kasi kung diniritso ko, Sister Belen, hindi ako papansinin noon. Ayaw niya sa akin eh. Ang ginawa ko, niligawan ko yung kanyang tatay. Nilasing ko ng syuktong. Kaya nung lasing niya, nangako siya sa akin. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang anak ko na ikaw ang pakasalan. Sapagkat nakikita kong ikaw ay mabait. Hinihintay ko sanang sabihin niyang ikaw ay gwapo, hindi sinundan. Ang sinabi lang, mabait. Kasi yung mga magulang noon, nakikita ang kagandahan ng loob, hindi na. Iyan po ang mahalaga sa Diyos. So ako'y naniniwalang, kaya ibiyanan ang lagi nababanggit sapagkat si Peter tulad ko ayaw nung misis niya. Ang niligawan niya yung biyanan. Mabait sa kanya ang biyanan. Kaya sabi naman ng biyanan niya, pakakasal ko sa iyo ang anak ko sa isang kondisyon. Ako ang masusunod. Kaya ang biyanan ang nasusunod. Kaya mahal na mahal ni Pedro ang biyanan, ang kanyang biyanan. Naniniwala kayo sa kwentong yan? Sinong naniniwala? Bakit kayo naniniwala? Dahil ba sa ako nagkwento? Hindi, sapagkat iyan ang nasusulat. Yan ang nasusulat. Noong unang panahon, ang lalaki ay naglilingkod ng 7 taon na hindi nakikilala yung babaeng kanyang gustong pakasalan. Pinaglilingkuran niya ang buong sambayan ang kanilang mga biyanan. Nakita ko pa, inabot ko pa yun sapagkat yung aking mga kapatid na babae, lalo yung panganay namin, 7 taon talaga nagsisibak ng kahoy. Yung naging bayaw ko at nagluluto. Pagkatapos na magluto, aalis na yon. Hindi pa kumakain. Sa amin. Ganyan po si Jacob din. Si Jacob ay naglingkod ng 14 na taon para sa kanyang tunay na asawang si Raquel. Sapagkat siya ay nilinglang noong kanyang biyanan. Bakit? Sapagkat nakita ng biyanan ni Jacob na itong si Jacob kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Madali mong makita sa tao na kasama niya ang Diyos sapagkat una, ang ibibigay sa iyo ng taong yan, kagalakan. Joy. Pangalawa, pag-asa. Pag-asa. Nagbabago ang lahat ng bagay sa iyo dahil sa taong dumating sa iyo na kasama ang Diyos. Ganyan dapat tayo, hindi lang ang isa, hindi lang si Pedro, kundi lahat na binyagang Kristiyano, dapat iyan ang maging kanyang pagkatao. Nagdadala siya ng kagalakan sa kapitbahay, nagdadala ng pag-asa sa mga wala ng kapag-asa sa buhay, sapagkat ang nakikita sa kanya ay ang kapangyarihan at karunungan na galing sa Diyos. Amen? So, the first reason why believers today loses the grip on the wisdom and power of God that they are supposed to possess is because todo pasa ang salita ng Diyos. Nakikinig nga kahit na idinig, para tayong mula. Sabi doon sa Biblia, huwag kang tumulad sa mula na pag hindi itinulak, hindi kikilos. Pag hindi hinila, hindi rin kikilos. Ang isang Kristiyano na tunay na tinanggap ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, hindi po yan mapapakali
na hindi niya mahawa ng kanyang kasiyahan at kagalakan ang kanyang kapitbahay. Kaya laging may prayer partner. Iyon ang tema ng ating simbahan ngayong Basic Ecclesial Community, BEC. Dito naman sa atin ay NPG, Neighborhood Prayer Group. Ibig sabihin, huwag kang manatili nag-iisa. Dalhin mo si Kristo sa kapitbahay mo. Dalhin mo ang kapangyarihang ito at karunungan ito sa mga nangailangan sa paligid mo. Amen? Pag nagawa mo yan, the power and wisdom of God will always operate in your life. Mararanasan mo yan. Pangalawang dahilan kung bakit nawawala ang kapangyarihang ito sa mga mananampalataya sapagkat kapag pinagpala na, natanggap na yung kanyang prayer request, nawawala na sa gawain. Bakit? Iba na ang kanyang priority. Ang priority niya nasa over o grab na. Kaya every opportunity, i-grab niya. Hindi niya alam na mayroon na siyang nasasagasa ang iba. Nakakalimutan na niya ang pangunahin sa buhay niya, walang iba kundi ang ating Kristong Panginoon. Amen? Now, saan niyo masusumpungan yan sa Biblia? Tatandaan niyo pa yung kwento ng alibughang anak? Pagkatapos hingin niya yung kanyang blessing, anong ginawa niya? Iniwan niya yung kanyang tahanan. Iniwan niya yung kanyang ama. Nawala siya sa paggabay ng kanyang ama. The moment we do that, we lost the divine guidance of God. Napapalayo tayo sa kanya. So anong nangyari? Napunta siya sa di wastong pamumuhay. Papakain sa kanya. Saan siya pumunta? Namasukan doon sa isang babuyan. Hanggang sa gusto niyang kumain ng pagkain baboy, walang magbigay sa kanya. Anong ginawa niya? Nag-isip-isip. Kapag dumarating kayo sa ganyang kalagayan, anong unang gagawin niyo? Sisisihin yung tatay? Sisisihin yung Diyos? Sisisihin yung mga kaibigan mong lumustay ng pera mo? Hindi. Wala silang kasalanan. Mag-isip-isip ka na. Ibig sabihin yan, nawala ka sa presensya ng Diyos. Nawala ka sa gabay ng Panginoon. You lost the divine guidance, divine protection, and the divine provision. Marami pong ganyan. Nang kumita, wala na nakikita, kundi yung kita. Akala niya wala lang katapusan ang kita. Pero wag ka. Kahit ilang milyon o bilyon ang tinago mo, mauubos din yan. Mayroon po kung nasumpungang kayamanang hindi nauubos. Ayon sa Biblia, kayamanang hindi nauubos ay yung ating kayamanang inipon natin sa pag-iingat ng Diyos. Pag-iingat ng Diyos. Ano ang tawag doon? LO. Babalik tayo sa LO. Love offering. Iyon ang masasamyong handog na iniingatan ng Diyos na hindi mauubos sapagkat doon sa kanyang pag-iingat walang makapapasok na tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Amen ba? So that is the safest place to store our wealth.
Hayaan yung ang Diyos ang mag-ingat ng ating kayamanan na kailangan natin dito sa lupa. Tiyak yun. Sa panahon ng inyong kagipitan at pangailangan, mayroon kayong dudukutin na kayamanan na hindi nauubos. Amen? At ang pangatlong dahilan kung bakit nawawala yung kapangyarihang dapat kumilos sa ating buhay, kapangyarihan at karunungan na galing sa Diyos, walang iba si Kristo Jesus, ay pagpapawalang halaga sa mga bagay na spiritual. Spiritual blessings. We are centered and amused and entertained by the material and financial blessings. But the spiritual blessing that God has given each one of us, hindi natin nabibigyan ng importansya. Saan nyo masusumpungan yan? Sa buhay po ni Esau. Sa Hebrews 12, chapter 12, verses 14 to 17, masusumpungan po yan doon. Si Esau po ang panganay. Yung birthright na naukol sa panganay, nasa kanya. Kaya lang, isang araw, si Esau ay galing sa lakwatsa. Gutom na gutom. Inabutan niya yung kapatid na si Jacob, nagluluto ng konje. Naglulugaw. Masarap magluto ng lugaw si Jacob. Ay gutom na gutom si Esau. Sabi niya, Tol, pakain naman ng lugaw mo. Matalino si Jacob. Bakit naging matalino si Jacob? Hindi niya kinakalimutan ang bili ng kanyang nanay. Naging masunurin sa nanay si Jacob. Bakit? Ang pinagbubuhatan ng karunungan ng bata o katangahan ng bata ay ang ina. Tatandaan nyo yan. Bakit ngayon ang mga bata ay hindi na matatalino? Bakit? Hindi na pinasususo sa suso ng ina. Sana sila nagsususo? Ayan, sa bote. Sa bote. Sa bote na. Amen ba? Bakit ngayon marami nagkaka-cancer sa suso? Sapagkat hindi sila nagpasuso. Nagkaroon ng anak, hindi nagpasuso. Hindi ginamit yung mahalagang bagay na bigay sa kanila ng Diyos. Tahimik kayong lahat, Bakit? Busy na kasi. Busy na Tatandaan nyo, ang karunungan at katangahan ng mga bata ngayon, ang dahilan niyan ay ang kanyang ina. Gusto maging relax. Ngayon, may mga bansa na hindi na nag-aanak. Ayaw na ng mga babae na mag-anak kahit na sila po ay ini-encourage ng kanilang gobyerno na mag-anak at susustentuhan ng kanilang gobyerno ang kanilang anak. Hindi na kasi nasanay sila doon sa birth control. Nasanay na sila sa walang anak. Kaya ayaw na ng babaeng magkaanak. May babae naman na ayaw na mag-asawa. Kaya maraming single mom na tinatawag. Teka muna, nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Huwag tayong tumulad kay Esau. Anong nangyari? Ipinagpalit niya yung kanyang birthright, the spiritual blessings na naukol sa panganay, ibinigay doon sa kanyang kapatid. Alam kung bakit? Ang sabi naman ni Esau, nang sinabi ni Jacob, pakakainin kita, pero akin na yung inyong karapatan bilang panganay. The birthright. Ang sabi ni Esau, ahinin ko naman
ang blessing na yan. Karapatan na yan. Kung ako na may gutom, akin na yung lugaw mo. Sa'yo na ang aking kayamanan. The spiritual wealth that God has given them. So, wag daw tayong tumula doon. No? The other reason is why we miss the grace and power of God and wisdom of God is bitterness. Sabi sa Hebrews 12:14, see to it that you are at peace with everyone and be holy, because without holiness no one will see the Lord. See that the root of bitterness that does not grow up inside you to cause trouble and defile many. Pagsikapan nyo na huwag kayong magtatanim ng sama ng loob laban sa inyong kapwa, sapagkat ang sama ng loob ang nagiging sanhi ng pagkawala sa atin ng kapangyarihan at karunungan na galing sa Diyos. Amen ba? And finally, pagsubok man ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Buong kagalakan ito sa mga kamay mo. Ako ngayon malaya na. Lumundag ang mayaman na. Sumigaw at magaling na. Kung ngayon ay magaling na, finally. Sabay-sabay. Yes, finally. Finally. Ako ngayon ay bagong buhay. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay. Ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay. Yes, finally. Finally. Sabay-sabay. Yes, finally. Finally. Sabay-sabay. Yes, finally. Purihin ang Panginoon. Okay, maghawakan kayo ng kamay. Kasi finally na eh. Ha? Siguradong mayroon naman ng lulusot na naman dyan. Ayan, listen to this. Ha? We miss or lost the wisdom and power of God that we are supposed to possess. Sabi sa Episod 3:20, to Him or to God who is able to do more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng maaari niyong hingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang taglay natin. Kumikilos sa atin. Ngayon,
Bakit hindi makakilos yan? Gusto nyo malaman? Ano sa Sabado, nagmamadali na yata kayo? Ngayon na. Okay. We miss or lose the wisdom and power of God given to us through imperfect service. Dahil sa ating half-hearted service to God and to others. Para half-hearted, for example, ano bang half-hearted? Pag sabi ng iba, Amen! Siya naman, Amen. Diba? Ayan. Half-hearted, ibig sabihin, kung kailan ng gusto. No? You listen to this. 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 17. Medyo mahaba ito, but iiksan ko na lang. By the grace of God, He has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Narinig niyo yun? Ibig sabihin niyon, wala nang ibang pundasyon tayong itatayo, pagbabasihan, kundi si Kristo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain, may kanya tungkulin. Ang tungkulin ko maghayag ng katotohanan. Ang tungkulin nyo naman ay makinig at paniwalaan ang naririnig. At iyon ay isabuhay. Amen? Tasa kamay nyo. So, may kanya-kanyang tungkulin tayo sa gawain na binibigay sa atin ng Diyos. Gampanin natin yan ng mabuti. Kung ikaw ay council member, you are an extension of the servant leader. Hindi kayo pwedeng gumawa ng sarili nyong fondasyon o pamamaraan na hiwalay po doon sa mission and vision ng inyong leader. At ang leader natin na nagkaroon na ng vision and mission para sa atin, walang iba si Kristo Jesus na ating Panginoon. Huwag ang iba. Huwag natin tingnan ng iba. Tingnan natin yung ating tungkulin. Kung ang tungkulin mo umawit, mag-practice ka araw-araw sa pag-awit. Kung ang tungkulin mo naman ay magkaloob ka ng higit pa sa inyong kakayanan. Kung ang tungkulin mo ay pamahalaan mo ang lahat. Huwag kang tatanga-tanga. Kasi pagdating ng panahon, lahat na ating ginawa ay susubukin ng apoy. Yung ginawa natin ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi po masusunog, mananatili. Mananatili. At iyon ang pagbabasihan ng final reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tatandaan nyo, God is preparing His reward for each one of us. May gantimpala po tayo sa Diyos na inihahanda niya. Hindi pa natin nakikita ngayon,
wala pang nakakitang mata, wala pang nakarinig na tainga raw. Kung ano ang inilaan sa atin ng Diyos. Sa lahat na magiging tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa, magiging tapat sa kanyang paglilingkod, ang unang gantimpala ay, sinasabi doon? Lahat na kahilingan mo, kanyang tutugunin. Bibigyan ka't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At ikaw ay nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. Okay. Tanong. Nakinig ba kayo? Ano ang pipiliin nyo sa dalawa? Magtatayo ng bahay sa pundasyong bato o sa buhanginan? Sa pundasyong bato. Ibig sabihin, lahat na inyong panapapakinggan, anuman ang sabihin ng tao sa inyo, isabuhay nyo. At yak yun, ang kapangyarihan at karunungan na galing sa Diyos, hindi mawawala sa inyo. Taas ang kamay nyo. Sa halip na wala, iyan po ay daragdagan pa ng Diyos. Ang mayroon daw ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Amen ba? Find your partner. Find your partner. Unang tatanong mo sa partner mo, saan ka natayo? Saan ka natayo? Nakatayo. Okay. 1 plus 1. Pangalawa, sabi mo, sa pundasyong bato o sa putik? 1 plus 1. 3 plus 3. Sa huli, anong pipiliin nyo? Pundasyong bato. Pag pinili nyo yung pundasyong bato, ngayong gabi, may gantimpala kayo. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay ng ibig makatayo sa pundasyong bato. Pagtapong ko sa inyo, anong isisigaw nyo? Ang isisigaw nyo, ito na ang LO ko. Ano ibig sabihin ng LO? Love and obedience. Pag mahal mo ang Diyos, sundin mo ang iniaral niya sa inyo. Are you ready? God bless you. See you on Saturday. Simulan ng tapusin ang gawain at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin sa mga aral niyang siya'y iginhawa ng ating buhay at bubuli ang tunay kung uuwing tayo sabay-sabay ngayon kanina ito'y ating ipamagay.
tapusin ang gawain at may mahal na dapat sasabihin.